So ayan, good morning sa inyong lahat mga idol. So magre-reset lang ako ng mga equipment natin dito sa pilit ng aming production. Kasi nag-power fluctuation. So, tapos na ako mag-reset dun sa mga equipment namin sa labas ng chiller or HVAC, yung aming water system at saka yung aming air compressor. Ayan. So, mainit daw, mga idol. Kasi nag-run out eh. Nagko-complain na yung mga empleyado. Ayan o. So, i-reset ko lang yung aming AHU. So, may AHU kami dito mga idol. AHU. So, ano bang ibig sabihin ng AHU? Ayan yung aming AHU. Train. AHU 3. Ayan, train. So, ayan yung, ito yung aming VFT ng aming AHU. Ayan o. Wala naman siyang alarm. So, ang gagawin ko lang, run. Ayan. So, gumagana na siya mga idol. Kita nyo naman yung kanyang amperahe. Tumataas na. Ayan. So, maliit lang yung aming AHU dito mga idol. Nasa 10 horsepower lang yung kanyang sukat. Paano ba yung sukat ng mga idol? Paano bang pagsukat nun? So, ang pagsukat ng motor, or laki ng motor, so, titingnan nyo yung horsepower. So, doon yung tinitingnan kung gaano kalaki yung yung motor sukat. So, ito pa, yung dadaanan natin mga idol, electrical room. So, ito yung aming electrical room. Daan papunta sa langit. Hindi. Sa AHU 3 or AHU room 3. So, karamihang makina namin ay patay kasi galing sa malalim na fluctuation since brand out talaga mga idol. So, ayan nag-blink pa siya. So, ang gagawin ko dyan, iraran ko lang siya. Ayan, gumagana na siya. So, yung kanyang display or monitor, yung magalaw. So, ganun lang mga idol ang pag-reset ng mga equipment. So, ito yung aming AHU 2. Malaki to mga idol. So, nasa 50 horsepower to. Ayan, AHU. So, ayan yung mga PCU namin mga idol. So, ano bang ibig sabihin ng PCU? Ang ibig sabihin ng PCU, brake control unit. So, fresh air siya mga idol. So, hindi ko na itong binubuhay kasi automatic na patay ito mga idol. So, ito lang. Dapat may fresh air tayo na pumapasok sa production kasi para malanghap ng mga tao yung fresh air. So, ito. Auto natin mga idol. Ayaw mga idol. Wala naman siyang alarm. So, adjust natin to yung kanyang frequency. Ayan, gawin natin 30 lang para gumana. Kasi naka 0. Ayan kung makikita ninyo mga idol, gumagana na. Tapos naka hands on siya. So, i-auto ko siya mga idol. Ayan. So, ayan namatay. Nag-ramping. Bumaba yung kanyang amperahe. Ayan yung kilowatts. Pero gumagana naman siya. Kita nyo naman yung amperahe pala. Sorry. Yung kilowatt siya, yung kain ng kuryente pala yan, mga idol. Pero yung amperahe, ayan okay naman, tuloy-tuloy. Ayan, so iwanan ko na yan mga idol, yung PCU. So, ito pa yung isang AHU namin na kailangan ay buhay sa production. Ayan. So, wala naman siyang alarm mga idol kasi nga malalim yung pagka-fluctuate. Brand out, as in brand out. Kung nakita nyo naman yung una kong video, na reset ko yung medium voltage switchgear namin. So, balance naman. So, ganun lang pag-reset ng medium voltage switchgear. Panoorin nyo yung isa kong video mga idol, yung paano mag-reset ng medium voltage switchgear. Ayan bubuhayin ko na ito mga idol baka naiinip na kayo. So, run lang naman mga idol. Ayan run. Ayan. So, tapos, ayan, makikita na ninyo yung ramp. Ayan gumagana na yan mga idol.
Tsaka ito, pakiramdaman ko lang. Hindi ko na bubuksan kasi mabigat yung takip. Hindi ko may papakita sa inyo yung ramp ng motor, mga idol ha. Kasi malakas na yung pressure niyan, mga idol. Hihigupin na ako niyan, mga idol ha. So hanggang dito na lang muna ulit yung aking video, mga idol. So maraming salamat sa inyong panonood ng mga video ko kung paano mag-reset ng mga major na seatbelt sa aming factory. So ganun talaga ang trabaho ng facilities technician. So since ako ay solo lang dito sa aming factory kapag panggabi. So inabot pa ako ng power fluctuation. Pauwi na ako sana 5:30. Ang awas ko ay 6 o'clock. So nag power fluctuation pa. Ito naman yung aming UPS. Ayan o, UPS. Kapag nag-run out, mayroon siyang tagal na pagkakaalam ko, hindi ako sigurado, 24 hours or 48 hours na tinatagal yung kanyang battery. So maraming battery yan, mga idol. Masamba yung mga battery niya. Ayan sobrang dami niyan. Battery So yan yung UPS namin. Kasi connected yung aming internet sa Taiwan. Kapag nag-run out, ayan mayroon kaming reserba na kuryente. Kasi once na mamatay yung kuryente, mawawalan kami ng connection sa Taiwan. Yun yung gamit ng UPS namin dito sa aming factory. So ayan, maraming salamat ulit. Thank you for watching.